Ipinalat opisyal na ang bagong liderato sa Senado. Napanatili ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang pwesto bilang Senate President matapos dumaan sa formal na botohan. Ayon kay Cayetano, kinakailangan ang radikal na pagbabagong ito dahil tila hindi na natutugunan ng Senado ang mga malalaking krisis na kinakaharap ng bansa. Ngunit kasabay ng kanyang pag-upo ay ang malaking reshuffle sa mga komite. Tinanggalan ng mga mahahalagang pwesto ang mga miyembro ng oposisyon at ng mga mambabatas na hindi sumuporta sa bagong liderato. Kabilang sa mga nawala ng chairmanship sina Senator Risa Hontiveros, Bam Aquino, Raffy Tulfo at Erwin Tulfo, isang malinaw na paglilinis ng puwersa sa loob ng batasang pambansa. Dahil sa biglaang pagbabago, nagkaroon ng hindi inaasahang alyansa sa panig ng oposisyon. Opisyal nang sumapi sina dating Senate President Mig Zubiri at Senator J.V. Ejercito sa minority bloc na pinamumunuan pa ni Senator Tito Sotto. Ang paglipat na ito ay nagdulot ng mas matibay at mas pinalaking puwersa na magsisilbing kritiko sa mga polisiya ng mayorya. Ipinaliwanag ni Zubiri at Ejercito na ang kanilang desisyon ay bunga ng kawalan ng hustisya sa naging paraan ng pagpapalit ng liderato. Sa bagong pormasyon na to, tila mas lalong nahati ang Senado sa dalawang paksyon. Ang majority na nais isulong ang kanilang sariling agenda at ang pinalakas na minority na nangakong babantayan ang bawat galaw ng administrasyon. Tandaan natin, kapag masyadong naging makapangyarihan ng isang panig, nawawala ang pagkakataon para sa masusing pagsusuri sa mga batas na direktang pumipinsala o tumutulong sa mga mamamayan. Ang pagkakaroon ng matibay na kritiko ay hindi sagabal bagkus isang mahalagang preno upang hindi tuluyang malihis ang takbo ng gobyerno. Ang mga posisyon at komite ay maaaring mapalitan sa isang iglap, pero ang pangangailangan ng taong bayan para sa isang patas na sistema ay mananatiling permanente. Ang tunay na serbisyo ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming kapangyarihan ang hawak mo, kundi sa kung paano mo ginagamit ang iyong boses para protektahan ang interes ng bawat Pilipino.